Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan nitong si Jaime Munguia at John Ryder. Fight schedule Enero 27 taong kasalukuyan. Doon giganapin po ang bakbakan sa Footprint Center, Phoenix, USA. Maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyayahan ko po kayo na sana supportan mo yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado sa bakbakan. Paano ba natin ito malalaman? Malalaman natin doon sa karanasan, eksperyensya, skills at yung kanilang physical appearance po mga kaibigan. Unahin natin ang sa panig nitong si John Ryder. Itong si John Ryder po ay may impresibong kartada na 32 wins with 18 wins coming by way of knockout. May 6 na talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 6 na talo, isang beses ito nakatigim po ng knockout at medyo may katagalan na dahil nangyari ang kauna-unahang pagka-knockout nitong si John Ryder at kaisa-isang talo niya sa pamamagitan po ng knockout ay noon pang 2015 nakalaban niya si Nick Blackwell, na kung saan po mga kaibigan natikman naman ni John Ryder ang kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career ay ang napalaban siya kay future world champion pa lamang noon na si Billy Joe Saunders. Oo. Pinaglalabanan nila ang BOFC British Middleweight title maging ang Commonwealth Boxing Council Middleweight title. So napakatagal na panahon yung natikman ni John Ryder ang kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career. Height nito si John Ryder 5 foot and 9 inches o 175 cm. Reach 72 inches o 183 cm. Southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 56.25%. Huling lumaban ang boksingerong ito Mayo 6, 2023. Nagsisilbi siyang challenger sa 4 major title belts na kasalukuyang hawak ni Canelo Alvarez, na kung saan po mga kaibigan natalo sa huling laban itong si John Ryder by unanimous decision. Maganda po ang kanyang ipinakita sa laban at doon natin nakikita kung gaano kakunat o katibay or kadurable sa laban itong si John Ryder po mga kaibigan. Dahil inaasahan ng marami na sa laban niya kay Canelo in-knock-out lamang siya or kakainin lamang siya ni Canelo, pero hindi po. Oo, nandun tayo nabugbog din si John Ryder pero nakaganti po na may magandang galawan din pala ang boksingerong ito. Karanasan itong si John Ryder, 2-time world title challenger. Opo. At nahawakan din niya dati ang WBO interim. I-detalye ko lamang. 2019, kauna-unahang napalaban nitong si John Ryder bilang challenger doon sa kapwa niya Briton, kung di ako nagkamali, Briton din itong si John Ryder. Callum Smith ang kanyang nakalaban. Nakataya ang WBA Super World Super Middleweight title, maging ang WBC Diamond Middleweight Super Middleweight title, na kung saan yun nga natalo si John Ryder by unanimous decision. At ang pangalawa niyang pagsabak bilang challenger sa isang world title bout ay ang huli niyang laban kay Saul Canelo Alvarez, na kung saan niya po natalo ulit or hindi mapalad na maipanalo ni John Ryder ang kanyang laban kay Saul Canelo Alvarez, which is yun ang ikalawa niyang pagiging world title challenger. Skills ni John Ryder po mga kaibigan, boxer puncher. So taglay ang mga galawan na kagaya ng aking babanggitin. Pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan or tututo na bakbakan, may counter punching ability. Timing lamang ito kung bumabato ng mga kombinasyon po mga kaibigan. At siyempre accurate po. O kung bumabato ito na suntok, taglay ang timing.
Pagdating sa depensa, bagamat tinatamaan itong si John Ryder, may nakita akong mga waving nito mga kaibigan. Tapos yung kanyang pagtaas sa kanyang kamay para ma-depensa ang kanyang mukha maging ang tagiliran. So maganda na rin ang depensa mga kaibigan. At idagdag pa natin yung tibay. Malimit nating nakikita itong si John Ryder na naka-defensive style. Back pedal, tapos nagpakawala ng counter, in and out, yun ang kanyang mga ginagawa. Tapos nakipagsabayan din siya mga kaibigan sa close range, lalo na kung siya po ay napasandal sa lubid. Siyempre, nakipagsabayan siya. Sa panig naman itong si Jaime Munguia. Itong si Jaime Munguia naman po mga kaibigan ay may impresibong kartada. 42 wins with 33 wins coming by way of knockout. Walang talo, wala ring tabla. So undefeated. May edad na 27 anyos at ang height 6 foot flat or 183 cm. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 78.57%. Huling napalaban itong si Jaime Munguia, Hunyo 10, 2023. Nakalaban ito si Sergey Derevyanchenko. Nakataya sa bakbakan ang WBC Silver Super Middleweight title, na kung saan panalo si Jaime Munguia by unanimous decision. At napabagsak pa niya itong si Derevyanchenko doon sa 12 rounds po ng kanilang bakbakan. Pero ganun pa man, napaka-close po or napakaganda ng laban na kung saan hapay-hapay din or napagtatamaan din ng mga solidong suntok sa Jaime Munguia, na kung saan po mga kaibigan, doon natin nakikita ang mga kakulangan sa depensa nitong si Jaime Munguia, lalo na sa close range po mga kaibigan, na kung saan naging epektibo ang pagka-prize fighter or pagka-technician nitong si Sergey Derevyanchenko po mga kaibigan. Talagang tumatama din siya sa katawan, sa mukha ni Jaime Munguia, na kung saan nahihirapan din si Jaime Munguia sa kanilang bakbakan po mga kaibigan. Sa karanasan naman nitong si Jaime Munguia, nag-world champion ito ng 5 beses doon sa super welterweight division. Oo, hawak niya dati ang WBO. At isa sa medyo kilalang fighter doon sa super welterweight division si Liam Smith. Kung hindi ako nakakamali, kapatid yon ni Callum Smith po mga kaibigan, na kung saan tinalo ni Jaime Munguia sa laban si Liam Smith by unanimous decision. Dahil sa bata pa itong si Jaime Munguia sa panahong yon, siyempre di may iwasan ang paglaki, ang pagbigat ng timbang. Kaya tumaas ito ng timbang, umakyat ito sa middleweight division. Pero hindi siya nagkaroon ng oportunidad para mapapalaban sa isang world title bout. Ganun pa man, may na-achieve ito na masasabi nating regional title. Tulad ng WBO Intercontinental, na kung saan po mga kaibigan, 4 times niyang nahawakan po yan. Oo. At isa sa medyo kilala na fighter na kanyang nakalaban doon ay si Gabriel Rosado. Experience naman ni Jaime Munguia dito sa super middleweight division mga kaibigan. Ang pinakamatinding nakalaban pa lamang niya ay itong si Sergey Derevyanchenko, na kung saan po mga kaibigan, isang kilalang boksingero din sa super middleweight division si Sergey Derevyanchenko po mga kaibigan, dahil sa kanyang skills at uri ng kanyang mga kinalaban noon, na kung saan masasabi kong nakapagbibigay ng magandang karanasan sa isang Jaime Munguia ang kanyang huling laban kontra Sergey Derevyanchenko. Skills naman itong si Jaime Munguia, boxer puncher, malimit sa pressure puncher style ito. Malimit din sa brulan o tuto na bakbakan. May counter punching ability, defensive style na kung saan back pedal, tapos ginagamit niya ang ring. May kakayahan din ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban gamit ang jab, footwork in and out. Taglay ang power, volume kung bumato ng suntok, hand speed. Ngayon dadako tayo sa ating comparison. Pagdating po sa karanasan sa super middleweight division, lamang si John Ryder sa uri ng kinalaban po. Dahil kinalaban ba naman niya ang kasalukuyang undisputed world super middleweight champion na si Saul Canelo Alvarez. Baga matalo pero maganda kanya ipinakita. Ganun pa man, dahil sa itong si Jaime Munguia ay dating world champion sa super welterweight division, at may mga nakalaban na rin ito na masasabi nating di kalibre boksingero, lalo na dito sa super middleweight division, masasabi kong hindi naman napag-iiwanan talaga pagdating po sa karanasan itong si Jaime Munguia.
Height na disadvantage, mas matangkad po talaga si Jaime Munguia ng 3 inches doon kay John Ryder. Southpaw kontra Orthodox, delikado sa untugan po yan dahil hindi magkapareho ang kanilang stance. Nakotresyo, nakakalamang po si Jaime Munguia, pero wag maliitin ni Jaime Munguia ang taglay na power ni John Ryder, which is umabot ng 56.25%, dahil once na mapuruhan siya dyan, hindi siya nakakisigurado na baka iindahin niya or baka mauwi pa sa knockout. Kaya di siya magpakakampante dito sa taglay na power ni John Ryder, bagamat masasabi nating lamang sa power si Jaime Munguia. Pero yun nga, hindi siya dapat magpakakampante dyan. Activity, parehong aktibo ang dalawang boksingero na kung saan pareho silang napalaban noong 2023. Magkaiba nga lamang ang resulta dahil si Jaime Munguia ay nanatiling undefeated. Ito namang si John Ryder, nalasap niya ang talo noong 2023 nung napalaban kay Saul Canelo Alvarez. Pero ganun pa man, hindi na bago para kay John Ryder ang matatalo dahil yun nga, siya po ay may 6 na talo na. So bago siya mapasaba kay Canelo, may 5 talo siya mga kaibigan. Ngayon, pagdating po sa skills, pareho boxer-puncher, pero opposite po ang kanilang malimit na ginagawa. Kasi pressure fighter style si Jaime Munguia, defensive style naman si John Ryder. Ngayon, sino ang yamado sa skills? Maraming ikinala lamang itong si Jaime Munguia. Hand speed, volume, power. Si John Ryder naman, timing lamang ito kung bumabato ng suntok, pero accurate. Taglay ang timing. At siyempre may power din po mga kaibigan. Siguro maging epektibo ang galaw ni Ryder once na makadikit siya kay Jaime Munguia, na kung saan doon natin nakikita ang kakulangan sa depensa nitong si Jaime Munguia, lalo na doon sa close range po mga kaibigan. O medyo nagiging bukas sa Jaime Munguia sa close range, delikado sa counter nga po ang kanyang galaw. So dito mga kaibigan, pagdating naman sa ranking, hindi porket medyo nasa mababang ranking itong si John Ryder, dito sa laban mas nakakalamang si Jaime Munguia. Tandaan natin, lamang sa karanasan si John Ryder. Pagdating sa ranking, rank 2 sa WBC si Jaime Munguia, rank 8 naman si John Ryder. Sa WBO, rank 1 si Munguia, rank 9 naman itong si John Ryder po mga kaibigan. Pero tandaan natin na kagagaling lamang nitong si John Ryder sa isang laban na kung saan nagsisilbing challenger kay Saul Canelo Alvarez. So, dito sa karanasan talaga nakakalamang si John Ryder dito sa super middleweight division. Okay, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan mga kaibigan, Jaime Munguia by split or unanimous decision. Ma-action to na laban po mga kaibigan. Sa panig naman ni John Ryder, makapahiho lamang ito sa panalo once na magawa niyang mapabagsak si Jaime Munguia or magawa niyang ma-upset by knockout itong si Jaime Munguia sa kanilang laban po mga kaibigan. So upset ang pinaka-chance ni John Ryder dito sa laban kontra Jaime Munguia, na kung sakaling matalo na si Jaime Munguia, siya ang kaunahang tumalo dito kay Jaime Munguia mga kaibigan. Kaya sa labanan na yan, malaki ang tsansa ni Jaime Munguia na manalo by split or unanimous decision dahil nga makunat si John Ryder. Si Jaime Munguia naman po mga kaibigan ay makunat din. Kaya masasabi kong malaki ang tsansa na mawi lamang ito sa puntusan. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porket makukunat ang mga ito ay walang tsansa o posibilidad na di ma-knockout. May posibilidad pa rin yan mga kaibigan dahil boxing ito, combat sports. Sa sarili kong opinion at pananaw, mauwi lang sa puntusan, pero hindi ka gulat-gulat kung sakaling may ma-knockout dito sa laban dahil parehong may mga power po mga kaibigan at boxing po ito. Oo, yun nga lang sa sarili kong opinion at pananaw dahil parehong makunat, mas nasa isip ko or sa pananaw ko na yun nga dahil parehong makunat, baka mawi lang ito talaga sa puntusan na kung saan malaki ang tsansa ni Jaime Munguia kumpara kay
John Ryder. Pero tandaan natin na malalim na ang karanasan ni John Ryder. Pwedeng magamit niya ang kanyang karanasan at skills na kung saan makalamang naman siya sa puntusan at hindi na rin yan kagulat-gulat mga kaibigan. Oo, sa labanan na ito. Kung sakaling matalo itong si Jaime Munguia. Dahil once na matalo si Jaime Munguia, ibig sabihin lamang nun mga kaibigan, itong si Jaime Munguia ay hindi kasama sa elite dito sa super middleweight division. Pero kung sakaling yun nga, manalo itong si Jaime Munguia, malaki ang tsansa na itong si Jaime Munguia ay mapapalaban kay Saul Canelo Alvarez or di kaya sa kasalukuyang interim sa WBC na si David Benavides na kapwa niya Meksikano mga kaibigan. O sa bagay, Meksikano si Canelo Alvarez. Kaya magandang laban din yan kung sakali kasi warrior to mga kaibigan. Hindi natin to hindi ito katulad ng mga Wakanda na pinauso nila ang sweet science of boxing na kung saan nagiging boring. Bagamat epektibo pero siyempre sa mga manonood na gusto ng aksyon na labanan medyo talaga mabuburingan po mga kaibigan. Kaya abangan natin. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.